Walang balak ang ating gobyerno na magdeklara ng tigil putukan o ceasefire sa New People's Army bago ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa parating na linggo. Mas interesado raw kasi si Pangulong Duterte sa isang tinatawag na bilateral ceasefire agreement sa unang tatalakayin sa muling pagsisimula ng usapang pangkapayapaan. Nakatutok si Cedric Castillo. Madugo ang naging engkwentro ng mga sundalo at mga rebelding NPA sa General Nakar, Quezon kahapon. 2 ang nalaga sa hanay ng militar, 10 sa NPA. Nangyari ito isang araw bago ang pangakong pagdedeklara ng unilateral ceasefire ng NPA. Pero ang Duterte administration, wala raw balak na tapatan ito. Right now, there is no reason to declare a unilateral ceasefire because our president is more interested in obtaining a bilateral ceasefire agreement. The first agenda item that we will tackle, or starting April 2, will be the issue of bilateral ceasefire agreement. Huling araw na ngayon ng palugit na inanunsyo ng NPA, kaya natanong si Government Chief Negotiator Silvestre Bello kung anong oras nila inaasahan ang deklarasyon ng CPP-NPA. I don't think they will declare if we will not declare. Because in fairness, the chairman of the NDF panel has been asking me that we should jointly declare a unilateral ceasefire. And since you said, sir, earlier na hindi magde-declare ng unilateral ceasefire ang government, so we can expect na wala rin i-declare ang Maring hindi sila na magde-declare. April 2 hanggang April 6, gaganapin ang ika-4 na round ng peace talks ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines. Pag-uusapan daw ang planong bilateral ceasefire, ang pagpapatigil sa paniningil umano ng NPA ng revolutionary tax at ang issue ng buffer zones na maglilimita sa pwedeng galawan ng military at ng NPA para iwas engkwentro. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.